bubuli sa atin sa West Philippine Sea. Sinasahuran sila. Diba? Yun. Diba? Diba? Ano? Yan. Okay. Yan. Dahil meron lang akong sinagot, no? Very important. So, basa pa tayo dito. Yan, basa tayo dito. Daming trolls. Daming trolls. Oo nga, no? Puro peke ang account ng mga DDS trolls, no? Oo. Puro peke ang account ng mga DDS trolls. Feliciano Tolentino, mahal namin si PBBM. Hindi kami papayag na tanggalin si PBBM. Correct. Alam niyo mga guys, no? Bigo, no? Bigo na naman si Sara Duterte. Talagang si Sara Duterte ay nabuhay para mabigo. Ipinanganak po siya na loser, no? She's a loser. Si Sara Duterte ay isang napakalaking loser. Loser po siya. A total failure. Lahat ng ginawa ni Sara, failure. DepEd, failure. NTF-ELCAC, failure. Pagiging vice-presidente, failure. At eto, sa dami-dami ng kanyang ginawa na destabilization, failure. So si Sara Duterte po ay ipinanganak na loser. Failure. No? Hindi po katulad sa aming Pangulong BBM na palaging victory. Palaging victory ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Sara, loser palagi. Palaging failure. Talo palagi si Sara. Diba? Hello, Ami Rusul. Hello po, Ma'am Admin Rich watching from here, PBBM. Ang mahal namin. Yes, no? Maraming salamat, Ami Rusul, sa panonood. Yan. Emily Bagino, basta BBM ako. Yes po, BBM tayo. No? Correct. BBM po tayo. Ayaw po natin sa mga lutang. Ayaw po natin sa mga bangag. Ayaw natin sa mga magnanakaw. Ayaw natin sa mga umiiwas, allergic sa accountability. Ayaw natin ng mga gala ng gala, hindi nagtatrabaho, kundi nag-world tour lang. At ayaw po natin sa naninirang puri, no? Na walang ginawa kundi siraan ng ating gobyerno. BBM po tayo, no? Matino na Pangulo. Yan. Okay. So ano pa? So, ito na mga kaibigan, no? President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law Republic Act. Dali. Nawala. Bakit nawala?
Okay. President Ferdinand Marcos Jr. has signed into law Republic Act number 12290 that establishes the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Yan. So mga kaibigan pinirmahan na po ni Pangulong Marcos yung batas, no, na tayo po ay magkakaroon na dito, no, ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Mahalaga po ito. Bakit? Kasi hindi natin alam what will happen in the future kapag nagkaroon na naman ng mga sakit, katulad ng pag may mga pandemic na naman, another na naman, tapos wala man lang tayong ganito. At least ngayon, pinirmahan na po ng Pangulo at magkakaroon na po tayo ng Virology Vaccine Institute. So hindi na po tayo aasa sa Russia, sa Amerika, kung saan-saang bansa, hindi na po tayo asa. Tayo po ay mag-formulate na ng sarili nating vaccine. No, diba? O ganda, no? Ang ganda. Wala niyan kay Duterte. Wala niyan. Ano pa? Ano pa, guys? Okay. So, pakinggan natin to. Sandali Dali daming mga 3 hours. Okay. 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 OMG. Yan. Yan. So mga kaibigan, no? Tingnan po natin tong balita na to. Yan. Oh my God. Cannon Road. Sitwasyon sa Bridalveil Falls. Cannon Road. Naku. Kakatakot naman pala sa Cannon Road. Oh. Kakatakot. Tapos may bahay pa. Yan. So mga kaibigan, tanong ko po sa mga DDS, kamusta na po mga DDS, no? Kayo po ba ay malungkot? Dahil ang Pangulo ng Pilipinas po ay si PBBM pa rin. Yan. So lahat po ng inyong effort, yung inyong pagbabayad, yung pagbabayad ninyo sa mga bayaran, no, na binayaran ninyo para manggulo, lahat po ay nabaliwala. Nabaliwala. Yan. 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 Katulad po nito, kawawa na po sila ngayon. Ayan po. Kawawa na po sila ngayon. Naghati-hati na sila ng pera. Naghati-hati na sila ng party-party nila. Yan po ang binayad. Yan po ang binayad sa kanila, sa kanilang ginawang panggugulo. 'Di ba? Yan. Grabe, no? So, sabi po dito, kinundina ng administrasyong ito ng Pangulo. Kinundina ng administrasyong ito ng Pangulo ang paggamit sa mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Hindi sila relihista na may litimong adhikain laban sa korupsyon. Yusek Claire, Palace Press Officer, September 22, 2025.
Yan. So mga kaibigan, no, sila po ay kakasuhan, no? Kakasuhan po sila dahil dito sa kanilang ginawa. Naku, may nakita pa mga kaibigan no, na estudyante talaga, oh. Grabe guys, oh. Nag-iiyak na. Oh, umiiyak na. Yan, ito guys, ito pa. PCO Yusek Claire Castro. Ito guys, ito. PCO Yusek Claire Castro denies ex-Ilocos Sur government Chavit Singson claim that First Lady Lisa Marcos paid mask-wearing protesters to incite violence in Manila on September 21. Napakasinungaling talaga ni Chavit Singson, no? Grabe, no? Ipapasa F. Elisa Marcos daw. Bakit gagawin ni F. Elisa Marcos? Oh, at bakit magpe-penetrate, no, sa Menjola para sunugin ang Malacanang? Oh, grabing kasinungalingan talaga, no, ni Chavit Singson, no? Malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Yan po ang sinabi ni Chavit Singson. Alam naman natin mga kaibigan kung sino yung yung maraming ginawang katarantaduhan sa Ilocos Sur. At alam naman natin kung sino yung masamang tao dito. No? So pinapahid nila kay First Lady Lisa Marcos. No? Ganito naman ang gawain mga Duterte. Pag meron silang mga ginagawa ng mga kabalbalan, ipapahid nila sa ibang tao. Yan ang ugali ng mga Duterte. Diba? Yan ang ugali ng mga kaalyado ng mga Duterte. Diba? Kasi nga mga kaibigan, no? Sino ba ang nag-press con at nagsabi na ang mga kabataan ay huwag nang pumasok, mag-rally na lang daw, at huwag daw umuwi ng bahay hanggat hindi daw bumababa si PBBM? Sino yung nag-press con ng ganon? Di ba siya? Si Chavit? At sino yung nag-press con nagsabi na mga militar, mag-withdraw na kayo ng support kay PBBM? Sino ang nagsabi? Di ba si Chavit din? So ngayon na nabooking siya, ipapahid niya ngayon kay First Lady Lisa Marcos. Di ba? Halatang-halata mga kaibigan, di ba? Halatang-halata. Galawang DDS. Yan, di ba? Grabe. Ay, nako. Andali Meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman na dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator o instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso sa 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan na continuous naman ng investigation. Hindi lang yan rapper, meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman na dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso sa 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan na Yan. Yan po, guys, no? So, guys, nandito na po si Super Typhoon Nando. Mga kaibigan, no, ingat-ingat po tayong lahat, guys. Nandito na po si Super Typhoon Nando. Malakas po. Nakikita ko po sa aking bintana, no? Malakas po yung hangin. At yung mga puno ay talaga namang malakas, mga kaibigan, no?
So, ang kagandahan lang dito sa lugar namin ay kahit anong lakas ng bagyo, hindi po talaga siya bumabaha, no? Hindi talaga siya bumabaha. Kasi delikado, pag bumaha sa lugar namin, lubog ang Manila. Lubog ang Manila, no? So, ibig sabihin, ganito po kataas dito sa lugar namin na hindi po talaga siya binabaha. Kaya, mapalad po kami, no? Na hindi kami binabaha kasi mataas ang aming lugar, no? So, unlike before na nasa Manila kami, no? Nasa Santa Mesa, talaga namang laging may baha. Pero nung nag-transfer po kami dito sa lugar namin ngayon, wala na pong baha, no? Okay. Ako, kawawa naman yung mga kababayan natin. Madami ng ano ngayon ng baha. OMG. Ayan, sabi ni Yussi Claire Castro, ayan hindi ito realista, mga tulisan ito. Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at sino ba ang sanay sa ganitong klaseng harassment at mga ganitong klaseng paninira. Yan. So, yan. Tingnan lang natin bago tayo magtapos tingnan natin yung ulit yung sinasabi po ni Chavit Singson. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako. Yung sinasabi po ni Chavit, no? Tingnan lang natin saglit bago tayo magtapos, no? Chavit Singson. Sa mga kabataan. Okay. To. Sila nagpapahirap sa mga estudyante. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito, hindi mo para namin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo sila pagilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, atin natin yung Nagpalakpakan. Education is very important. Nagpalakpakan pa. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang Pilipinas, uutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Nagpalakpakan pa, na? So, kita niyo mga kaibigan, nakita niyo na, no? Yung kanya pong pagsasabi, no? Sa mga kabataan na wag na daw pumasok, mag-rally na lang, pababain daw ang Pangulo. Diba? So, kitang-kita natin mga kaibigan, no? Yan. So, okay? Dali Yun lang po, pakiusap ko. Pabayaan.
Ah, Kasi nagmamariwana ako para Dormi Jadi and the other members of the cabinet ASEAN National Org start at 8:30. Pero wala namang gumigising na 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch, then 2:30, then another one in 4:30. Apat lang pero kung every 30 minutes. Ay, nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para so alam niyo na kung sino yung addict. Ito yung sagot ko sa nagsabi, no, na addict daw yung Pangulo natin. Ito yung sagot ko. Alam niyo na kung sino ang addict. Mary Jane is prohibited dahil ito ay nakaka-addict, no? Prohibited ito sa Pilipinas. Ipinagbabawal ito sa Pilipinas. Pero ang inyong idolo, ang inyong Pangulong Duterte ay umamin na nagme-Mary Jane. So nasagot ko na, no? Nasagot ko na yung inyong sinasabi. Oh, alam niyo na kung sino ang addict, no? para magising. Si Duterte ang addict. Yan. Okay. Okay. It's a killing Tapos na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Ito. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Nagdagdagan niya yan. di ba? Number 1 drug addict. Si Duterte. So ngayon, nasagot ko na ang inyong tanong kung sino ang addict. Si Duterte. Inamin niya. Fentanyl addict. Nagme-Mary Jane pa. At umamin siya na nagko-cocaine. Sa kanya lahat. Nasa kanya lahat. Di ba? So wala na tayong pag-uusapan dyan. Pagdating dyan, alam na ng taong bayan kung sino ang addict na Pangulo. Yun yung nasa dahig. Di ba? Kaya nga siya nakakulong ngayon sa dahig kasi yung resulta ng pagiging addict niya. Gumanon siya ng tao. 30,000 na tao. 30,000. Yun ang resulta ng kanyang pagiging addict. Hindi niya mapigil ang pagganon ng tao. Addict kasi. Kapag addict kasi, gumaganon talaga ng tao. Bayulente. Di ba? Saan ka nakakita ng hindi addict na saan ka nakakita ng addict na hindi bayulente? Lahat ng addict may pagkabayulente. Lalo na kapag yun ang kanilang trip. So si Duterte, kitang-kita. 30,000 ang ginanon. Resulta yan ng kanyang pagiging bangag addict. Yan. So mga kaibigan, maraming po salamat sa panunood, no? Benson, salamat po sa panunood, no? Salamat po sa panunood sa lahat po ng mga pro-PBBM, sa mga Pinglawan, sa Dilawan, at maging sa mga DDS trolls na nandito ngayon. Maraming salamat lahat sa panunood. Bye-bye and God bless.